Doon, akyat, dito. Pakita nyo. Isa-isa, akyat. Yan, nakita nyo? Nakita nyo dyan? Family. Okay. So, sa ano natin, sa buhay natin, especially young people, ang unang-una sa buhay natin is the family, right? So, syempre, doon naman tayo galing lahat. Pero, bakit zero? Diba? Then, sa next, most important, another aspect of our life, sa mga kabataan, especially sa atin, is education. Okay. Ayan o, Jessa. Yan. Family, then education. So, zero pa din, ano? Bakit kaya? Then, syempre, pag ikaw nag-graduate, ang susunod mong hahangarin is your career. Uy, bakit zero pa din? Diba? Then, pag ikaw, after mo ng career, syempre, may pera ka na. Pwede ka na ng love life. Ayan. Uy, zero pa din. Bakit? Then, pag ikaw, may love life ka na, ano yung susunod? Dreams. So, marami ka ng pangarap. And then, zero pa din. Then, nasusunod, lahat naman tayo gusto married life. Ano napansin niyo? Zero lahat. Di ba? Zero lahat. Ano ba kulang? Ano si ano? Si family? Your family with Jesus becomes meaningful. Kahit family mo lang when you have Jesus, if you don't have those, you're still complete. Pero alisin mo to, may family ka, ano? Ano meron? Zero. So, balik ka doon. Now, kung wala kang family, pero nakatapos ka, wala rin kabuluhan, nakatapos ka, meaningless. But when you let Jesus Christ get involved in your education, ano nagkaroon? Nagkaroon ng value. Napansin nyo? Yung zero, dahil naglagyan ng 1, ano nangyari? Naging 10. Ibig sabihin, nagka-value. Bakit? Because the Lord is there. Balik ka doon. Oh, career. Ano pansin natin? Kahit napaka-successful mo, kahit may career ka, in life, it has no value, it has no meaning, because the Lord is not there. But when you have career, and you have Jesus, it has value. Pansin niyo? Hey, love life. Uy, love life. May boyfriend, may girlfriend, pero wala si Lord. Ang lungkot pa din. But when you let God involved in your love life, it becomes meaningful. See that? Oy, pangalan mo. Pag wala si Lord, it amounts to nothing. And when you put Christ in your dreams, in your pangarap plano, it has value. Now, last, sa marriage nyo, kahit sabihin mo ilagay sa bawat isa, apart from Christ, it's still zero. Because you're on your own. But when you let God involved in your marriage, it becomes value. Now, look at this. You have everything. Lahat yan. Pero wala si Lord. Anong value niya? Zero. It has value because of this. Naiintindihan mo ba ako? So when you put Christ in every aspect of your life, you will have a meaningful life. Imagine, mga kapatid, when you don't have anyone in your marriage, palagay natin nasa separate ka, but as long as you have Christ, kahit dalawa lang kayo,
may value. Pero tingnan mo, lahat sila magkakasama at dami nila. Wala to. Anong value? Nothing. In life, without Christ, it is zero. But even if you had not one lang, and you have Christ, kahit yan, magkakasama, zero pa rin. If you have career with Christ, mas matimbang po. Because of this. Naintindihan po ba natin? So, with all this, mga kabataan, even, imagine, pag wala to, it amounts to nothing. But with this, it becomes 1 million. Sabi ka value. Life becomes meaningful when Christ is part of your life. Only this gives value and meaning to your life. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, importante po sa atin na hindi natin makalimutan na ang pinakamahalaga sa buhay ay si Kristo. So, I hope na-gets niyo po yan. Napakagandang example po yan. And the Lord gave me that, especially sa mga youth conferences. Yan po lagi ang pinapakita ng Panginoon. So, wala na po kayong question, so I can proceed with my second topic. Baka meron pa kayong question? Amen po ba? So, let Christ be the number one in your life. Amen po ba? Imagine when you have all this pero without Christ, meaningless. Pero sabi ni Solomon, life lived under the sun is empty, it is meaningless. Because it is lived under the sun, meaning outside of God's purpose. The only way that you can live a meaningful, satisfying life that has eternal value and it will bring fruits is when you live under God's will. Kaya no matter how much you try, outside of God's will, life is empty and meaningless. The only way that life becomes meaningful is because of the Lord. Kaya let God involved and be part of every aspect of your life. You see, in your family, when you don't have a perfect family, no one has. Every one of us came from a broken family. Wala namang perfect eh. But in Christ, makikita mo, even when your life is not, yung family nyo, chaotic, lagi nag-aaway, mahirap, when you let Christ come into your life, even in the midst of chaos inside the home, you can always have peace and hope. Now, in your education, you never know kung makakatapos ka o hindi. But when you let Christ get involved, whether you finish, graduate or not, your future is always secure. Not because of your educational attainment, simply because God is there. Even in your career, even in a simple work or job description, when God is there, it becomes great. You see, life can be great, not because of that great accomplishment, great feats that we have in life, great family, great relationship. It's not nothing. Life becomes great when you involve God because it's great. Life may be bad, but when God is present, it becomes good. Everything can be turned around. Amen po ba? So young people, remember, do not forget this. Let Jesus Christ always be part of all aspects of your life. Now, what I will teach is birthright. Okay? Our life in Christ is defined by our birthright. Birthright is given to all firstborn. This is the right, the privilege, or possession which a person is entitled by birth. So lahat tayo, firstborn. Okay?
Kaya nga sabi niya sa Hebrews 12:23, and to the church, assembly of the firstborn, who are registered as citizens in heaven, and to the God who is judge of all, and to the spirits of the righteous, the redeemed in heaven, who have been made perfect. It is only as we participate in the firstborn rights, the position, inheritance, and the responsibility of Jesus Himself that we move out in effective ministry to others. Kaya nga po, kailangan maintindihan natin, ano ba ibig sabihin ng being a firstborn? Okay? Ano bang meron pag firstborn ka? Importante po yun. In Malachi 2 and 3, sabi ni Lord John, I have loved you, says the Lord. Yet you say, in what way have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord? Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated, and laid waste his mountains and his heritage for the jackals of the wilderness. Imagine, dito ko po, nung binasa ko to, dito ko lang palalalaman, God can love, God can hate. Kasi sabi dyan, Jacob have I loved, Esau have I hated. But pag tinignan mo, ang buhay ni Jacob at ni Esau, napakalayo. Parang baliktad. Bakit? Because Esau had an easy life. But Jacob, napaka-difficult ng life niya. Parang pagsasabihin mo, sabi ni Lord, mahal niya si Jacob. Bakit ang difficult ng life? Samantalang yung hate niya, ang sarap ng buhay. So you can see now the character of God that He can really love and hate. But it will be defined, paano ba natin nalalaman na tayo ay love at hate ng Diyos? Diba? Jacob have I loved, but Esau have I hated. So emphatic is the Lord's attitude toward these two brothers that this verse is repeated in Romans. Imagine, inulit niya uli sa Romans. Kaya makikita natin, ano po ba ang nagkaroon, ano bang dahilan, bakit God loves Jacob and Esau hated Esau. Kaya nga dito the attitude to life define the motivation of their whole lives. Yung attitude nila. So dito ang story nila makikita yan sa Genesis 25. Yung attitude ng heart nila. Okay? Kasi may ibig sabihin ng meaning ng pangalan nila. Okay, dito ipapakita sa atin ano bang meron, ano ba yung personality nila. Genesis 25:27 provides us with the key to identifying Esau and Jacob's heart attitude. In verse 27, when the boys grew up, Esau was a cunning, skilled hunter, a man of the outdoors. But Jacob was a plain and quiet man, dwelling in tents. So itong statement na to, nagpapahayag pareho sa character at ka-attitude ng dalawa towards life. Okay? Si Esau pala, the man of the field. Kasi sabi dyan, ito po yung sabi niya, skilled hunter. So pag biblical times, pag hunter ka, ibig sabihin lagi kang nasa labas, nag-hunt. Pero si Jacob, dinescribe siya as lagi lang nasa tent. So anong ibig sabihin yan sa atin? In the New Testament, Jesus speaks of the field as the picture of the world. Kaya nga Esau, a man who loved the things of the world. He lived for the pleasures that life could give him. Jacob as the one who lived in the tents. So makita natin si Esau, man of the field. Jesus Christ said that the field speaks of the world. So in other words, Esau loved the things of the world. In the same way, young people, pag sinabi mo, you are like Esau, you like the things of the world. So if you love ML, you are like Esau. Aray, aray, aray. Okay, aray.
Walang tinamaan, ano? Wala ka? Okay. So, ibig sabihin, kaysa magbasa ng Bible, mas gusto niya mag-LL. O, Roblakman. Kung ano pa yun. Now, si Jacob, man of the best, mahilig lang sa loob ng bahay. Hindi nag-gadget. Ibig sabihin, tahimik. Hindi mahilig sa labas. Hindi mabarkada. Hindi worldly. Now, paano mo mangyayari kung ikaw ang gusto mo maging Jacob o Iso? When you say that you love God, you ask the Lord to diminish the love of the world in your heart. Kasi pag nahuhook ka sa mga ML, Roblox, bahala ka na kung ano pa, you love the world. Because that's the world. So, sa tingin nyo, you learn to hate the world? Uy, tahimik, parang love na nila ML, wala na tayong magagawa. Uwian na lang. Now, sabi John in Hebrews 11:8-10, by faith, Abraham, when called to a place he would later receive his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. So, nakita mo na, namana ni Jacob, yung ugali ng kanyang ninuno na si Abraham. Si Abraham kasi namuhay lang sa tent. Alam niyo ba si Abraham, napakayaman na tao. Yaman yan. We have soft flax, kasi dati ang kayamanan, flax, herbs, mga ganon. Pero he chose to live in tents. Like Lot, yumaman siya dahil sa kanyang connection with Abraham, his uncle, yet, namuhay siya sa Sodom. So, the thing is, whether whatever social status we have, it is the attitude of the heart determines if we have the inclination towards the world o towards the purpose of God. Si Abraham, sabi niya, I live in the tents. Kasi sabi niya, I'm looking forward to a city. Ibig sabihin, nilulook forward niya yung life niya beyond the grave. Dapat po tayo conscious din, not only in our life here, but beyond our life here on earth. Kaya nga dapat, nagpe-prepare din tayo dyan. The key to Jacob's life was living in tents represented a transient life. Ibig sabihin, alam niya, hindi siya tiga rito. He will just passing. His whole attitude was that he was a foreigner and a pilgrim in the world. With all his faults and failings, he had his eyes fixed on one major goal, God's eternal purpose. Mga kapatid, look at Jacob. On the latter years of his life, he realized yung mga kahingaan niya, pagkukulang niya, kasalanan niya. Imagine, ang dami niya sa planter nga siya eh. Ang ugali niya. Pero one thing that attracts God, yung kanyang focus, the eternal purpose of God. So in the same way with us, we attract the love of God when we have the heart, the eyes, the inclination of our being towards God's eternal purpose. Not our life here. You can live your life here, pwede ka magplano, pwede ka mag-build ng career mo, ng family mo. But beyond that, behind the heart, behind the thoughts, your eyes is towards eternal purpose. Kailangan lahat tayo may ganun. Mamumuhay tayo dito, pero beyond that, Lord, I'm aiming for the eternal purpose of God. So, attitude to the birthright. Ang birthright, ginagrant lang yan sa panganay.
Kaya ang may birthright dito, si Esau. Okay? And si Jacob and Esau had different attitude toward the birthright, which becomes their motivation in life. Okay? Kasi ang birthright, ibig sabihin ng birthright, pag ikaw panganay, ikaw ang may dala-dala ng purpose ng Diyos. Kunyari sa family mo, ikaw yung tinawag, ikaw yung firstborn. Parang ako yung natawag, ako yung ginagamit ni Lord, ako yung firstborn. Pero biologically, I'm the number 2. Second child ako. Pero in spiritual realm, I am the firstborn. Because in the eternal purpose, universal purpose ni Lord, ako yung nag-o-accomplish. Hindi yung elder sister ko, hindi yung bunso namin, ako. So when God picked me in among my siblings, in the eyes of God, I am the firstborn. Naintindihan niyo na ba? Ibig sabihin ng firstborn. Okay. Yung birthright, kailangan, ang ibig sabihin ng birthright, ikaw yung may tawag para ipamuhay mo yung layunin ng Diyos. Okay? Pero si Esau, siya yung firstborn, kita mo yung attitude niya. Kaya na-attract niya yung hatred ng Diyos. Okay? Sa Genesis 29:25, tapos from 29, once, when Jacob was cooking some stew, kasi nga, si Jacob, taong bahay, marunong magluto. Okay? Eh, nung nagluluto siya, sabi dyan, Esau came in from an open country. Galing siya sa labas. Nag-hunt. So, nagutom siya. Kaya sabi niya kay Jacob, quick! Let me have some of that red stew. I'm famished. Ang famished, gutom na gutom. Okay? Jacob replied, first, sell me your birthright. Benta mo muna yung birthright mo. Sabi ni Esau, look, I'm about to die. What good is the birthright to me? But Jacob said, swear to me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread, some lentil stew. He ate, drank, got up, and left. So, kita mo yung attitude ha? Palala ko sa inyo. Tandaan niyo itong scripture na to. He ate, he drank, he got up, and left. Wala. Binenta niya yung birthright niya eh. Para bang, ikaw na bahala. Okay? This is how Esau despised his birthright. Okay? So, nakuha na ni Jacob. Kaya lang, si Isaac, favorite niya si Esau. Si Rebecca, ang favorite niya, si Jacob. So, nung narinig ni Rebecca, na sabi ni Isaac, kasi sabi niya, mamamatay na ako, kailangan, iluto mo ako ng favorite, palagay natin kaldereta. Kasi si Esau, marunong din magluto. Dahil hunted siya, biniluluto niya, hinahunt niya. So, nung niluto niya, favorite ng father niya, si Isaac. So, narinig na Rebecca, sabi ni Isaac, anak, mag-hunt ka, kasi ang pakiramdam ko, mamamatay na ako. At ipakain ko sa akin yung favorite ko, tawagin natin, kaldereta. Okay? Para pag nakain ko na yung paboritong kaldereta, niluto mo. Kasi pinaparaphrase ko lang para maintindihan nyo ha. Pero basahin nyo na lang. Sabi niya, i-bless na kita. Kasi ang practice sa Bible, bago mamatay yung ama, mag-i-speak ng blessing niya. It is equivalent to dito, meron kang last will and testament sa iyo na lahat ng pamana ko. Yun, blessing of words. That is how heavy the words of the people that time. Wala yung permahan, kundi words. At pag nag-speak ang Father ng blessing, it will stand. Eh, syempre, si Rebecca, favorite niya si Jacob. Hindi siya papayag. Okay, hindi siya papayag. So, ang ginawa niya, sabi niya, quick, Jacob,
Mag-pretend ka na ikaw si Iso. Okay? Mag-pretend ka na ikaw si Iso. Kaya lang problema, sabi niya, Mother, si Jacob, maraming hair, fairy. Di ba pinanganak siya kaya nga siya Iso, red fairy. Eh ako, flawless. Di ba? Flawless yan. Pag nahipo ako ng tatay ko at nabuking ako, na-expose ako, na ako'y nagdadaya, if this the blessing, curse ang makukuha ko. Sabi ng mother niya, let that curse be upon me. Basta, mag-pretend ka na ikaw si Iso. Dinamitan siya, kasi dati, yung animal skin, ginagamit niya na parang pang cover ng arms, ng dibdib, and everything. Dinamitan niya si Jacob na animal skin. Siyempre, yung mga ginagamit na. Kaya lang kasi si Isaac, bulag na. So, nung nagluto si Rebecca, luto. Sabi niya, yan, luluto ko na. Ito na, i-present mo na sa father mo. So, dala-dala ni Jacob yung kaldereta. Sabi niya, Father, here I am. So sabi ni Isaac, ba't ang bilis mo? Kasi ang alam niya, si Iso maghahunt pa. Sabi niya, kasama ko ang Diyos. Imagine niya, ginamit pa ang Diyos. Hindi naman nila kasama. Pantaraya Di ba marami ganyan Kristyano Sabi ni Lord, kahit hindi sinabi ni Lord. Now, sabi niya, bakit ikaw, boses, Jacob, naglalapit ka nga, pero amoy Iso? Kasi bulag Sabi niya, sige, pakainin mo nga ako. Pinakain niya. Nung kumain na, natapos na, binless ni Isaac si Jacob, knowing it was Esau. So makita mo yung blessing niya, the rain of the Jews, about the earth, the richness of the earth, lahat. Then, by the time natapos si Isaac sa pagbe-bless, lumabas siya sa tent, siya naman dating ni Esau. Paspas magluto, kaya sabi ni Esau, Father, here I am. So sabi ni Isaac, sino ka? Sabi your son, Esau. Sabi niya, sino yung pumunta rito? Nag-bless ko, sabi niya siya ang firstborn ko, and truly, he will be blessed. So, nanginig si Isaac. Nanginig siya kasi hindi na niya mababawi. Kaya sabi ni Esau, Father, do you have anything left for me? Sabi ni Isaac, none. For I have blessed your brother, and truly he will bless. He will be blessed. Esau cried bitterly. Grabe yung iyak niya. Iyak siya ng iyak. Look at the attitude of Esau when selling the birthright. He ate, he drank, he stood up, and left. Walang baliwala. But when he lost the blessings, he cried bitterly. Ang hindi naiintindihan ni Esau that the blessing is connected with the birthright. You don't like your birthright, you don't have God's blessing. What is the birthright then? Para maintindihan natin na pag ikaw piniling firstborn, that birthright means it's yours. Connected dyan ang blessings ng Diyos. Now, ano yung blessing? The blessing of Isaac to Jacob. May God give you of heaven's dew, earth's richness, abundance of grain and new wine. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Kaya nga, umiyak si Esau, sabi niya, do you have only one blessing, my father, bless me too, my father. Then Esau wept aloud.
This shows his reaction to the news that he lost his blessing. While Esau despised his birthright, he had no intention of giving up his material blessing and double portion of inheritance. Esau did not realize one vital fact. The blessing is the result of the birthright. From God's perspective, you cannot separate the birthright from the blessing. As Christians, we too are blessed because of our birthright in Christ. But too many Christians, their focus is on the blessing without realizing that they have fallen into the same trap Esau fell. Anong importante? What is the importance of the birthright? Special position. All about headship in the family. The father's right hand, he represented the authority of the father. Pag ikaw firstborn at nag-birthright ka, you are the right hand of the father. Now, second aspect, special inheritance, double portion. Pag ang Eastern practice, dati, pag dalawang anak mo, ang inheritance is divided to 3. Bakit 3? Kasi double portion ang firstborn. Pag 5 anak mo, divided by 6. Always double portion ang panganay. Kaya nga, bakit? Special responsibility. Hold the responsibility of the welfare of the family. That's why he received double portion to help his family in times of need. Kaya nga in the lost son, the parable of the lost son, yung father, matanda na, ang right hand niya yung panganay. Ang ginawa ng panganay with all the inheritance, hindi niya ginamit yung inheritance para hanapin ang kanyang nawawalang kapatid. That is the role of every firstborn. Three elements of the birthright. Right to be God representer. It was the firstborn who acted as a priest before God. It was God's intention that Israel will be a priestly nation, an intention that has now been fulfilled, what he calls the church of the firstborn. The right to be Satan's bruiser, and I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. The right to be an earth blesser. The covenant promise given to Abraham not only emphasized God's blessing on Abraham, but that all people on earth will be blessed through you. Kaya nga, dapat po makita natin dito na ang being firstborn, meaning you fulfill God's purpose, part of His universal purpose, ikaw ang magdadala. Ikaw ang mag-fulfill. So, how do we do that? You seek God. What is your purpose in life? When you live your purpose in life, then makikita mo you will fit into the universal purpose of God. God has a universal purpose. Lahat tayo may purpose. Lahat yan, meron siyang malaking puzzle na i-fit tayo. Example, I am called to be the firstborn. Grace, part ka ng universal purpose ko. You need to fit into my big purpose. Paano? Di ba ang puzzle may kanya-kanyang shape? So, ang gagawin ni Lord, dahil pinili niya akong firstborn, hindi pa ako ma-fit sa kanya at sa kanyang universal purpose. Bakit? Kasi ang shape ko sa puzzle na yun, palagay natin bilog o star. Star ang shape ko pala sa puzzle. Pinanganak akong bilog. So, ang gagawin ni Lord, i-chisel niya ang edges para maging star shape ako. Ibig sabihin, He will purify me, chisel me in a way that my character, everything about me, will fit into the universal purpose kasi napili ako firstborn. And with that, being the firstborn, automatic ang blessing. Ngayon,
Chinichisel ka ni Lord, pinupurify ka dahil napili ka firstborn. Maging part ka ng universal purpose niya. Ano mangyayari? Ayaw mo, na-offend ka, na-insecure ka, bitter ka, unforgiveness, na-ilang ka, nabuntis ka, lahat yan possible. Then, iiyak ka, gusto mo ng blessing. Pero binitawan mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Paano ka iiyak na gusto mo yung blessing? Ayaw mo yung birthright. Naintindihan po ba natin? Are you getting me, young people? Okay. So, see that no one is sexually immoral or godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit his blessing, he was rejected. Umiyak siya nung nawala yung blessing, pero nung binaliwala niya yung birthright niya, ano yung birthright? Purpose ni Lord. That's how God loves Jacob with all his character flaw. Anong meron? Parang si David, ang laki-laki ng kasalanan, pero lagi niya sinasabi, you are not like my servant David, a man after my own heart. Kita mo yung kasalanan niya compared kay Saul? Si Saul, disobedience. Ganon din si David, may disobedience, adultery, murder, lies. Pero bakit? Anong meron kay David at wala kay Saul? At anong meron kay Saul na nakikita ni Lord na binigyan niya ng favor at patawaran si David? Heart after God. God knows we are imperfect. God knows our flaws. God knows our weaknesses. But when He sees in a man with all that weakness, above all, he has a desire for God, He can work with that person. He can choose that person to be the firstborn, regardless of character flaw, because He sees the heart of that person has one eye, eternal purpose. Mga kapatid, yan ang hinahanap ni Lord. Can we be, Lord, make me a firstborn. I will carry through your purpose here on earth. Kaya importante, hanapin niyo ang purpose ni Lord sa inyo. When you live that, blessings will follow. He could not bring about no change of mind, though he sought the blessing with grace. This is a warning against those who refuse to live the purpose of God in their life. Jesus Christ took all the responsibilities of a firstborn. Bakit? Kaya nga, He gave up His life to find His brothers, tayo. Kaya nga sabi niya sa John 12:25-26, the man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Mga kapatid, ask God, Lord, make me your firstborn. Meaning, you have the right to represent God. Second, you will defeat Satan, every generational curses in your family. Third, you will be so blessed that you will be a blessing to the nations. That is what it means to carry God's purpose in our life, because that's the only way to hit the mark. Kaya nga, ang theme here is hitting the mark, because not everyone will be able to fulfill the destiny God has for you. Why? So many issues, family, career, love life, dreams, plans. Walang masama doon. Pero huwag niyong kalimutan, above all, anak tayo ng Diyos. Yun ang dapat maunawaan ng bawat isa. That everyone is called to live the purpose of God. Now, there is a ladder life of Joseph na matutunan natin dito. Kaya kailangan tayo po maunawaan natin
na ang buhay ni Jacob at Esau can attract God's love or God's hatred. Jacob, bakit difficult life? Kasi God's eternal destiny for him has to work out yung character niya para worthy siya makamtan yung eternal destiny, eternal reward. So, ang ginawa ng Diyos, nag-work siya sa life ni Jacob until nabago niya ang character. When you love God, and you have a life and a focus on His eternal purpose, He will work in you so that you will be worthy to receive the eternal reward, eternal destiny that He has for you. Kikilos siya sa buhay mo para yung character mo mag-match sa kanyang destiny for you. When you allow God to work in you so that you will be the person He wants you to be, at the end of your life, sasabihin mo, it's all worth it. All suffering will be worth it because now you will live in eternity receiving all the reward. Now, sa life of Joseph, ano ba matututunan natin sa life of Joseph? Kasi lahat sa atin nakakaranas nito eh. Every injustice was used by God to carry him closer to the throne. It is the same with us. However, if we fight injustices and demand our rights, we will disqualify ourselves from reigning, ruling. Nabenta siya na slave. Bakit? Kasi mga kapatid niya, pinagsilosan siya, nainggit. Kasi pag young ka, masyado kang loud, madaldal ka. Para ba, uy, may tawag ako, mayroon ng purpose ni Lord, ganun pinagmamalaki niya. When you grow old, you keep quiet, you become more quiet. So, ang ginawa ng brother niya, dahil nagsiselot sa kanya kasi nakita nila na si Jacob, ang pinakamahal niya, si Joseph. Okay? So, binenta siya. Nung nabenta siya, okay? Nabenta siya, binibenta siya eh. Alam mo doon, pag binili ka, bibenta ka slave, nakahilera kayong slaves, okay? So, pag nakahilera kayong slaves, para ibibid kayo. So, sabi doon, Joseph was prosperous. He was being sold as a slave, and yet the Bible described him very prosperous. Okay. Paano naging prosperous yun? Binibenta ka nga slave. You know what the Bible described? Because God was with him. You see what the description kanina? Lahat yan zero. But the only way that our aspect of our life may value and prosper is because God was part of it. Joseph was considered prosperous because God was with him. Kaya nga, dito, God was grooming him for a much higher position of stewardship. As with all things in life, we should not despise the day of small beginnings. So, ginugroom pala siya. Kasi second person siya in Egypt. Pero hindi pa time. Lahat kayo mga young people, this is your season of preparation and training. Kaya, maraming frustration, disappointments, discouragement na mahaharap nyo. Pero yung lahat na yan, without you knowing it, it is part of God's plan and part of what He's doing in your life. Kaya pag ikaw nakaranas ka ng frustration, disappointment, discouragement, huwag kang give up. Isipin mo na lang, Lord, inalaw mo to, tulungan mo ko mapagtagumpayan. It's not enough na tapos ang pagsubok, kailangan may nangyari sa puso natin. Okay? We are first, tayo po nasusubok sa maliliit na bagay. Kaya pag sa maliliit na bagay, hindi ka honest, hindi ka pagkakatiwalaan. Honesty begins in small things. Everything, integrity, credibility, God will test you. Minsan sa piso. Kunyari, merong sukle, piso. Minaliit mo, piso lang, hindi mo na ibabalik. Pero diyan ka, sinubok.
Minsan, sa piso, maraming bumabagsak. Kaya makikita mo, hindi ka mapagkatiwalaan dahil sa maliit na bagay, bumabagsak ka. God will test us not in big things, in small things, sa mga insignificant things na akala mo wala lang, pero doon pala tayo sinusubok. God will make Joseph a great ruler, pero kailangan ihanda niya. Anong ginamit ni Lord? False accusation. Di ba na-accuse siya ng rape siya? He wanted a pure life, but accused of being a rapist. Minsan, kung ano pa yung pinaninindigan natin, doon pa tayo iaakusahan ng baliktad. If you are living in righteousness, ipagbibintangan ka, kulto ka, false teacher ka, false prophet ka, false pastor ka, kasi naninindigan ka sa righteousness. Kung ano ang pinapanglaban mo, pinaninindigan mo, enemy will accuse you of this otherwise. Prison experiences. Ano yung prison experiences? Nakulong siya ng 13 years or more. Bata pa kasi siya eh. So, imagine, nakulong ka. So, tayo naman, hindi tayo kukulong, no? Hindi naman tayo nakakaw, hindi naman tayo nakapatay. Ano yung prison experiences? Minsan, a season na marami kang struggles, marami kang pagsubok na hindi matapos-tapos, yun po ay prison experiences. Para bang of one degree or another in the plan of God. Imagine, nabenta siya. Nung nabenta siya, akala niya na-promote na siya dahil siya yung overall household. Nakulong naman siya. Di ba minsan akala mo, maghihimala ng Diyos pero lumala pa? Minsan may ganun eh. Para bang bakit walang katapusan ang pagsubok? Katatapos, di ba ka natatapos? Meron na naman. Why? Because when God allows simultaneous trials, He's making a quick work. They develop the enduring qualities of meekness and faith, which are essential qualities for leadership. Ang importante po na gusto ng Panginoon, ma-develop sa akin meekness. Ang meekness, hindi pala away, hindi pala react, at hindi gumaganti. Pag ikaw mahilig ka gumante, kulang pa ang meekness, kaya magpapadala ng tao, kaiinisan mo. Sisiraan ka, aawayin ka, lahat yan, ipadadala yan, para ma-develop ang meekness. Hanggang tumahimik ka na lang, wala ka ng laban, hindi dahil wala kang laban, dahil ayaw mong lumaban. That is meekness. Kahit anong masasakit na karanasan, hindi ka pa rin papalag dahil you are fully submitted to God. Kaya nga, isa pa is faith. Paano mo i-develop ang faith kung lahat kaya mong gawin? Kaya nga, inaalam ng Panginoon na mawala minsan ng pera, ang lakas, ang mga kaibigan, connection, lahat ng expectation mo, hindi nangyayari to frustrate you para saan mo ilalagak ang pagtitiwala mo when all things fall apart. Saan mo i-anchor ang faith mo? Wala kang pera, hindi mo masahan ng friends mo, family mo, wala na lahat. Then that's the time God will continue to enlarge your faith. You see, God will always intervene in our life. He cannot intervene until we nakita niya na kaya pa natin. The only way God will intervene when we come to the end of our lives. When we hit rock bottom. Di ba na-mention ko, kaya si Abraham, it took a while na fulfill ni Lord yung Isaac na promise sa kanya. Kasi kaya pa niyan. Alala niyo yun, towards the halfway, na nainip sila sa promises ni Lord sa kanila. Anong ginawa ni Sarah? O yan, binigay na si Hagar, nagkaanak sila. So, hindi naman kalooban ng Diyos. Huwag tayong magmadali, i-fulfill ni Lord ang promises na tutulungan natin ng Diyos.
Ayaw niya nun. Kaya naghintay ang Diyos kay Abraham. Sabi sa Romans, when Abraham saw his body impotent, parang wala na talagang kakayahan magkaanak, doon niya finulfill ang promise. God will fulfill His promise in His time, in His way. Huwag po tayong manguna sa Diyos. Because God has something greater for us. Hindi mangyayari ang leadership ni Joseph kung hindi niya inalaw yung prison experiences. There are no other ways to develop these qualities. Let us understand God's way as the prophet Isaiah brings out in Isaiah 55. Joseph pleaded his case before the butler and asserted his innocence. Nalala niyo after, I believe, 11 years. Sabi doon, meron siyang nakasama sa prison, butler and baker. Nag-dream sila na interpret ni Joseph. Kaya sabi niya, nung na-interpret, sabi niya, remember me, pag nagkita kayo ni Pharaoh, paki-plead yung case ko. Pero, hindi pa rin. Nakalimutan siya. Sa tingin mo, accident yun? Inalam ni Lord yun. Minsan, yung hinihingian mo ng pabor, hindi niya ikaw bibigyan ng pabor, kahit nangako siya, nakalimutan niya, huwag kang magagalit, baka si Lord yun. Sometimes, God allows people to forget their promises and vows towards us. Huwag kang maging bitter sa taong nag-fail sa inyo, kundi tingnan mo ang Diyos, Lord, if He failed me, ano yung pinapakita mo? Kung hindi ako nabigyan ng pabor, nangako tong taong to, huwag kang magagalit sa mga nakako sa iyo. Tingnan mo, Lord, you always see the hand of God. Behind every circumstances, see God para hindi ka bitter sa buhay mo at hindi ka maging bitter sa mga tao sa paligid mo, especially sa mga taong nangako sa iyo. Kaya maraming bitter kasi yung nangako hindi tumupad. Mga kapatid, pag hindi tumupad, huwag kang manisi, huwag kang maging bitter, tignan mo na lang ang kamay ng Diyos. Lord, baka ikaw ito, ayaw mo to sa akin, always have a hopeful perspective. Always see God. Pagka ako may nangyayari sa akin, sabi ko, okay Lord, ano po yung gusto mong pakita? Ano gusto mong i-accomplish sa akin? Kasi ang pinakamahirap sa atin, yung umaasa sa tao. Ang tao, ano rin yan limited. Kaya pag nangako sa'yo at hindi niya ginanap, Lord, move on. Hindi yung, ay, naku, ayoko na. Move on and let God be God in your life. Okay? So, 2 years. Bakit pa naghintay ng 2 years si Lord? Kasi mga kapatid, gusto ng Diyos to make sure that the heart of Joseph is pure. Why? Dahil pag siya nasa number 2 position na ng Egypt, at may power and authority na, at hindi pa siya nagpapatawad, with that power and authority, pag nakita niya yung mga kapatid niya, pwede niyang gampihan, papatay. Di ubos ng lahi ng Israel. Di wala rin purpose. So, ang ginawa ng Diyos, He makes sure that Joseph's heart is healed, pure, and clean before God. Remember, nung bata siya, ano sabi niya, pinagmamalaki niya yung tawag niya na meron akong dream na kayo, babaw sa akin. So, he was aiming for greatness. He was aiming na one day, I will be great. Dangerous yun. Pag ikaw nag-i-aim ka maging dakila, maging famous, maging may title, may position, dangerous yun. Kaya ang ginawa ni Lord, naghintay pa ng 2 years para maging malinis. Nung dumating na sa point na si Joseph, when God revealed this to me, sabi ko, Lord, what made you decide i-release na si Joseph? Number 1, he has fully forgiven the brothers. Second, the definition of his greatness is not the position,
the title and the accomplishment simply because when he realized, Lord, if this is what it means to be great here in the dungeon, but being great means just being with you, I will be satisfied. When God saw the heart of Joseph, he released him to the position that God had long been planned for him to take that position. Mga kapatid, God cannot accomplish His purpose in us if our heart is not right. The reason why all things painful, frustrated, betrayal, slander, rejection, from pagbata mo pa lang, ginamit lahat yan ng Panginoon to prepare you for great things. Pero hanggang ngayon, piniprepare kayo through people who will cause you pain because you have a greater position and purpose in the kingdom of God. You can never be great if you have not experienced great things. Greatness in the kingdom of God will only be accomplished when you experience great pain, rejection, suffering to the extent na you have nothing, wala ka ng gusto, kundi ang Diyos. You need to come to a level of your life just like David when he says, one thing I have desired. Isa na lang ang desire niya, si Kristo. God is after our heart. Because when He has our hearts, He can capture us. Pag siya lang ang may-ari ng puso natin, hawak niya ang buhay natin. Pero pag ang puso natin ay kalat-kalat, hindi niya magamit, hindi niya magawa ang layunin niya dahil marami tayong gusto at He cannot accomplish His purpose. Mga kapatid, there's one thing what we must aim in life. Lord, help me. Cause me to fulfill my destiny. And I will live my purpose here. So that I will not live under the sun, only under the hand of my Father. That is what it means when you love to hit the mark. It's all about God, God's purpose, God's will, God's grace. It's all up to you, mga kapatid. May this message, mga kapatid, will always help us to really, help the heart and the mind of God. Alam mo, nung nag-asawa si Joseph, meron siyang anak dalawa. Ang unang anak niya, Manasseh. You know what it means, Manasseh? Forgetfulness. Then the second son, Ephraim. Bakit Ephraim? Kasi fruitful. When Joseph learned to forgive and forget, God made his life fruitful. Kaya nga sabi niya, forget the past and press on towards the prize of the high calling of God. Lahat tayo nasaktan. Walang spared sa atin. Lahat tayo nakaranas ng rejection. Lahat tayo nakaranas ng sakit sa puso. We have been offended, rejected, persecuted. Lahat yan, walang excuse. But what you will do with your experience will determine what will be your future. Your past, do not let your past define who you are, but let God shape you in a person He wants you to be. Kaya nga, mga kapatid, sabi dyan sa Jeremiah 29:11-13, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Meron po akong share na testimony, my spiritual father. Ito po yung testimony niya, and please listen. I experienced persecution from a whole village that had turned against me because I had preached on the baptism of the Holy Spirit. This crushed my heart so that in desperation, I asked the Lord to take my life. The Lord took me up on that request, and an angel came to bring me to heaven.
I went out of my body and ascended to heaven. As I stood before the gates of heaven, there was such sadness in my heart as I was shown not only my life, but also God's plan for my life. Ang sinasabi niya, nung malapit na siya sa gate, na malungkot siya. Nakita niya yung buhay niya at yung plano ng Diyos. I knew I had failed, for I had died before my time. In agony, I cried out, "Oh God, give me another opportunity," and that was granted. Subsequently, I asked the Lord why I had experienced that untimely arrival in heaven, along with the realization of His unfulfilled plan for my life. He explained to me that it was so I might warn His people what it will be like at the judgment seat of Christ. We not only have to give an account for the things done in the flesh, but we will also be judged on whether or not we have fulfilled these purposes that He has written in His book before the foundation of the world. Kaya mga kapatid, do you think that you will enjoy facing Christ when you miss your mark? It will not be. All of us will stand before the judgment seat of Christ. How you live your life will determine if you will enjoy facing Him or you will be ashamed of facing Him. Then this is another vision. There was a brother who had a vision of what happened when Martin Luther and his wife got to heaven. Kilala niyo si Martin Luther, right? The Lord came to them and said, "You cannot progress past a certain point in heaven because of your life at home." This was the mighty leader of the Lutheran Church. Martin Luther had a wife whose name was Kate. Although he had an extraordinary ministry, and God used him to raise up the Lutheran Church, which we have today, he and his wife did not really harmonize. They used to shout each other, and yet God still used him. It is not our ministry that will save us or give us favor and approval from God. It is being the same in the pulpit and out of the pulpit. We have to be the same at home and in church. We cannot be angry at home and like a little lamb in the pulpit. We cannot explode at one another. We have to be genuine and not double-minded. Otherwise, it is hypocrisy. Mga kapatid, dito, sa testimony na to, I realized there are degrees in heaven. Hindi lahat pare-pareho. In the same way, there are degrees also on hell. We are judged according to the light we receive. So it's all up to us. If we want the fullness that God has for us, I have to cooperate with God. He is sovereign, but He works with man's will. I rather submit, deny myself, and let Him have His way. I pray, hindi po matatapos ito. Ang ating layunin, ang ating pagtuturo, at ang ating realization. Number one important thing in Christian life is a relationship with the Lord. At relationship, allowing Him to make us what He wants us to be. Lagi ko po sinasabi, the real success in life is not the highest degree in education, is not being a billionaire or getting a successful career. The best definition of success is making God be successful in making us what He wants us to be. When you allow God to be successful, to make you what He wants you to be, success will always follow through. Kaya make Him successful in your life, He will see you through to the end and fulfill your destiny. A life that is desiring God is not a walk in the park. It will be a life of trials, testing, again and again and again. So that when we are so broken, we empty ourselves, God can fill us. Only an empty vessel, God can fill it with Himself. The more of God in us, the more we are secure
that we will endure to the end because His Spirit will sustain us. Amen po ba? I pray that this message will challenge you young people and even adults. If you're not yet aligned in the perfect will, seek God what needs to be surrendered and let God speak to you and align your life. Do not let the year end. Pareho pa rin kayo. Same situation, same character, wala na bago. Challenge yourself to be the person God wants you to be. Amen po ba? Father, let's pray. Father, muni-muni po tayo. I just want you to be quiet for 2 minutes and let God speak to you. Ano po yung gusto mo doon sa buhay ko?